Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Doc Willie at kasama ko ang aking asawang si Doc Liza. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay isang napakahalagang paksa para sa marami sa ating mga kababayan. Ang mga inumin na dapat iwasan kung kayo po ay may goiter o anumang problema sa thyroid. Alam niyo po, ang goiter ay ang pamamaga ng thyroid gland sa ating leg at ito po ay maaaring dahil sa hypothyroidism o hyperthyroidism. Napakahalaga po na maging maingat tayo sa ating kinakain at iniinom dahil may mga bagay na maaaring makapagpalala ng ating kondisyon. Ang tamang nutrisyon ay susi sa pamamahala ng thyroid health. Marami po sa atin ang mahilig sa mga instant o artificial juices na nabibili sa mga tindahan at supermarket. Mura, masarap at madaling ihanda. Ngunit, ang hindi po alam ng karamihan ay marami sa mga sikat na inuming ito dito sa Pilipinas ay puno ng mga sangkap na maaring makasama sa ating thyroid. Ang mga ito po ay naglalaman ng spoonful of sugar being added to a glass of juice, pile of white sugar next to powdered drink sachets, sobrang asukal, mga artificial na pampakulay, at mga chemical na maaring magdulot ng pamamaga o inflammation sa katawan, at makagulo sa ating hormonal balance. Ang thyroid gland po natin ay napakasensitibo, kaya't ang anumang nakakasama sa ating katawan ay maaring makaapekto dito. Kaya sa video na ito, isa-isahin po natin ang mga specific na artificial juices na dapat ninyong iwasan kung kayo po ay may goiter. Tatalakayin natin kung bakit sila masama at kung ano ang mga sangkap sa mga ito na dapat bantayan. Ang layunin po natin ay magbigay ng kaalaman upang makatulong sa inyong kalusugan. Gusto po natin na maging mas malusog ang bawat Pilipino at nagsisimula po yan sa pagpili ng tama at masustansyang pagkain at inumin. Samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng video na ito. Unahin po natin itong mga sikat na powdered juice mixes. Sigurado po ako, pamilyar kayo sa mga tatak tulad ng Tang, 8 O'Clock, Juicy Cool o Cool Aid. Ito po yung mga nasa sachet na tinitimpla lang sa 1 litrong tubig. Napakatipid po nito lalo na para sa mga pamilya. Ngunit, kailangan po nating malaman ang katotohanan sa likod ng mga ito. Ang mga powdered juice na ito po ay halos walang tunay na prutas. Ang laman po nito ay halos puro asukal. Mga artificial na pampakulay tulad ng Allura Red o Tartrazine Yellow na nagbibigay ng matingkad na kulay at mga chemical na pampatamis. Ang mga artificial sweeteners po tulad ng aspartame at sucralose ay karaniwang ginagamit sa mga produktong ito. May mga pag-aaral po na nag-uugnay sa mga ito sa iba't ibang isyung pangkalusugan. Para po sa may goiter, ang pinakamalaking problema ay ang inflammation o pamamaga. Ang sobrang asukal at mga chemical na ito ay maaring mag-trigger ng inflammation sa buong katawan, kasama na ang inyong thyroid gland. Kapag namamaga ang thyroid, mas lalo po itong mahihirapang gumawa ng tamang dami ng hormones. Ito po ay maaring magpalala ng sintomas ng hypothyroidism o hyperthyroidism. Bukod pa po riyan, ang hormonal imbalance ay isa pang panganib. Ang ating endocrine system, kung saan kabilang ang thyroid, ay napakasensitibo sa mga chemical na ating iniinom at kinakain. Ang mga artificial na sangkap na ito ay maaring makagulo sa natural na proseso ng ating katawan sa pag-regulate ng hormones. Kaya imbes na makatulong, ang isang baso ng powdered juice ay maaring maging sanhi pa ng paglala ng inyong goiter. Mas mabuti pa pong uminom na lang ng tubig. Tandaan po, hindi lahat ng masarap at mura ay mabuti para sa ating kalusugan, lalo na kung mayroon tayong pre-existing na kondisyon. Ngayon naman po, pag-usapan natin ang mga ready-to-drink juices na nakalagay sa pouch o Tetra Pak. Dito po sa Pilipinas, kilalang-kilala ang mga tatak tulad ng Zesto, Bic 250, Refresh at iba't ibang dalandan juice drinks. Madalas po yung baon ng mga bata sa eskwela at merienda ng marami. Ang akala po natin ay mas healthy ito kaysa sa soft drinks dahil may nakasulat na juice drink. Pero, tingnan po nating mabuti ang label. Kadalasan po, ang nakalagay diyan ay contains 10% fruit juice o minsan, aabot ng 30%. Ibig sabihin po niyan, ang natitirang 70% to 90% ay hindi na po tunay na prutas. Ano po ang bumubuo sa natitirang porsyento? Ito po ay karaniwang tubig na hinaluan ng napakaraming refined sugar o high fructose corn syrup. Dinadagdagan din po ito ng mga preservatives tulad ng sodium benzoate para tumagal sa shelf at mga artificial flavorings para maging lasang prutas, kahit kaunti lang ang tunay na katas nito.
Ang problema po sa sobrang asukal ay ang epekto nito sa ating blood sugar. Ito po ay may mataas na glycemic load na nangangahulugang mabilis nitong pinapataas ang ating asukal sa dugo. Ang biglaang pagtaas at pagbagbaba ng blood sugar ay nakaka-stress sa ating adrenal glands na direktang konektado sa ating thyroid function. Para sa mga pasyenteng may goiter o thyroid problem, ang ganitong uri ng stress sa katawan ay dapat iwasan. Ang thyroid response po ay maaring maapektuhan ng ganitong metabolic stress. Kapag ang katawan ay laging nakakaranas ng sugar spikes, maaari itong makagulo sa conversion ng T4 na inactive thyroid hormone sa T3 na active thyroid hormone na isang mahalagang proseso para sa ating metabolismo. Kaya po, kahit na mukhang convenient at masarap ang mga juice in a pouch, ang epekto po nito sa inyong thyroid health ay hindi maganda. Mas maigi pa pong kumain na lang ng isang tunay na prutas. Pangatlo po sa ating listahan ay ang mga sikat na canned juice drinks, tulad ng Del Monte Four Seasons o Pineapple Drink. Huwag po tayong malinlang sa pangalan na may Del Monte o Four Seasons o Pineapple. Kailangan po nating basahin ang label at hanapin ang mga salitang 100% juice. Kung ang nakasulat po ay juice drink o nectar, malaki po ang posibilidad na hindi ito puro at may mga dagdag na sangkap. Kahit po mukhang galing sa prutas, marami sa mga produktong ito ay may idinagdag na high fructose corn syrup o refined sugar para mas maging matamis at katanggap-tanggap sa panlasa ng marami. Ang high fructose corn syrup po ay isang uri ng asukal na mas mura kaysa sa regular na asukal, kaya madalas itong gamitin sa mga processed foods at drinks. Subalit, marami pong pag-aaral ang nagsasabi na ito ay mas masama para sa ating atay at maaring magdulot ng mas malalang metabolic issues. Ang isa pang problema sa mga ganitong inumin ay ang kawalan ng fiber. Kapag po kumakain tayo ng tunay na prutas, kasama po natin nakukuha ang fiber na tumutulong para pabagalin ang absorption ng asukal sa ating dugo. Sa mga juice drinks na ito, tinanggal na po ang fiber, kaya ang natira ay halos purong asukal na lang. Dahil po dito, ang pag-inom ng isang lata ng ganitong juice drink ay katumbas na halos ng pag-inom ng soft drink. Overloaded po ito sa asukal na walang kasamang nutrisyon tulad ng fiber, vitamins at minerals na makukuha sa buong prutas. Ang sobrang asukal na ito ay nagdudulot ng stress sa ating katawan, nagpapataas ng inflammation at nakakasama sa ating thyroid. Kung gusto niyo po ng pineapple juice, mas mabuti pong bumili ng lata na may nakasulat na 100% pineapple juice in its own juice at hindi in heavy syrup. O mas maganda pa, kumain na lang po ng sariwang hiwa ng pinya. Ang pang-apat po natin ay isa ring paborito ng marami, lalo na kapag mainit ang panahon, ang mga bottled iced tea. Kasama po rito ang C2, Nestea at Lipton iced tea na nabibili sa mga convenience store. Ang tingin po ng iba dito ay mas healthy na alternatibo sa soft drinks. Ngunit, kailangan po nating suriin kung ano talaga ang laman nito. Una, ang mga inuming ito ay puno rin po ng asukal. Isang bote po nito ay maaring maglaman ng 6 hanggang 10 kutsaritang asukal na halos kapantay na rin po ng isang lata ng cola. Ang sobrang asukal, gaya po ng paulit-ulit nating sinasabi, ay pro-inflammatory at masama para sa thyroid. Pangawala, at napakahalaga po ito para sa mga may goiter, ay ang caffeine content. Ang mga inuming ito ay gawa po sa black tea extract na natural na naglalaman ng caffeine. Kung kayo po ay may hyperthyroidism, kung saan sobrang aktibo ang inyong thyroid, ang caffeine ay maaring magpalala ng inyong mga sintomas. Ang mga sintomas po ng hyperthyroidism ay kinabilangan ng panginginig ng kamay, mabilis na tibok ng puso o palpitations, at anxiety o nervyos. Ang caffeine po ay isang stimulant na lalo pang magpapabilis ng inyong puso at magpapalala ng inyong pakiramdam ng pagkabalisa. Pangatlo, ang mga bottled iced tea na ito ay mayroon ding mga preservatives at artificial flavors para mapanatili ang lasa at mapatagal ang shelf life. Ang mga chemical na ito ay dagdag pasanin sa ating atay, na siyang responsible sa pag-detoxify ng ating katawan at sa pag-convert ng thyroid hormones. Kaya po, kung kayo ay may goiter, lalo na kung hyperthyroid, iwasan nyo na po ang pag-inom ng mga bottled iced tea. Kung gusto nyo po ng tsaa, mas mabuti pong mag-brew ng sarili ninyong caffeine-free herbal tea, tulad ng chamomile o peppermint, at inumin ito ng walang asukal. Ang huli po sa ating listahan, na maaring ikagulat ng ilan, ay ang mga flavored milk drinks.
Ito po ay sikat na sikat sa mga bata, tulad ng Chucky, Moo, o Magnolia Chocolate. Ang iniisip po ng mga magulang, gatas naman ito kaya masustansya. Totoo po na mayroon itong gatas, na pinagkukunan ng calcium at protina. Ngunit ang problema po ay ang mga idinadagdag dito. Ang mga inuming ito po ay may artificial chocolate o strawberry flavoring at higit sa lahat, napakaraming asukal. Ang isang maliit na Tetra Pak po nito ay maaring maglaman ng 4 hanggang 6 na kutsaritang asukal. Ang sobrang asukal po, lalo na sa mga bata, ay hindi maganda. At para po sa mga taong may goiter, ang sugar overload na ito ay nakakadagdag sa inflammation at hormonal imbalance. Ang ating thyroid po ay bahagi ng isang komplikadong sistema ng mga hormone. Ang pagpapanatili ng balanse dito ay napakahalaga. Ang pagkonsumo ng sobrang asukal ay maaring makagulo sa insulin-regulating system na mayroon ding kaugnayan sa ating thyroid health. Kaya po, ang hormonal regulation ay nagiging mas mahirap para sa katawan. Imbes po na uminom ng mga ready-to-drink flavored milk, mas mabuti po na plain milk na lang ang inumin. Kung gusto niyo po ng tsokolate, maaari kayong maghalo ng kaunting pure, unsweetened cocoa powder sa isang baso ng gatas. Sa ganitong paraan, kontrolado niyo po ang dami ng asukal at nakakaiwas kayo sa mga artificial flavorings. Tandaan po, ang layunin natin ay bawasan ang mga processed at artificial na sangkap sa ating diet para matulungan ang ating thyroid na gumana ng maayos. Ang pagpili po ng plain at natural na mga opsyon ay palaging mas mabuti para sa ating kalusugan. Bilang pagbubuod, nakita po natin ang 5 uri ng artificial juices na dapat iwasan kung kayo ay may goiter. Tandaan po natin, ang pinakamalusog at pinakaligtas na inumin para sa atin ay simple lang. Una po, tubig. Walang papantay sa tubig. Kung gusto niyo po na may kaunting lasa, pwedeng lagyan ng hiwa ng lemon o pipino. Pangalawa, ang sariwang buko juice, direkta mula sa prutas, ay napakaganda dahil puno ito ng electrolytes. Pangatlo, ang mga sariwang prutas na kayo mismo ang nag-juice. Pero in moderation pa rin po dahil sa natural sugar content. At pang-apat, ang mga caffeine-free herbal teas tulad ng salabat, chamomile o peppermint tea ay maganda ring alternatibo. Mahalaga po na laging tandaan na ang bawat tao ay iba-iba. Ang epekto ng pagkain at inumin ay maaring magkaiba sa bawat isa sa atin. Kaya't ang pinakamagandang gawin ay ang kumonsulta sa inyong doktor, partikular sa isang endocrinologist. Sila po ang espesyalista sa mga hormone at sa thyroid gland. Makapagbibigay po sila ng payo na angkop at personalized para mismo sa inyong kondisyon. Huwag po kayong mag-atubiling magtanong sa kanila tungkol sa inyong diet. Ang kalusugan po ninyo ang pinakamahalaga. Sana po ay marami kayong natutunan sa ating video ngayon. Kung gusto nyo po, at kung marami po ang magre-request sa comment sa ibaba, maaari po kaming gumawa ng isang sample na goiter-friendly meal and drink plan para sa isang buong linggo. I-comment nyo lang po sa baba kung interesado kayo. Huwag po kalimutang i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring may goiter din. Maraming salamat po sa inyong panood. Hanggang sa muli, ito po si Doc Willie at Doc Liza, laging nag-aalaga sa inyong kalusugan. God bless po.